Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel mga lods. Ang gagawin natin ngayon ay magkakabit tayo ng mini driving light dito sa Kawasaki Badja o CT125. Ngayon ipapakita ko sa inyo mga lods kung paano ang pagkabit na pinakamadaling paraan. Umpisahan natin. Una natin gagawin ngayon mga lods ay baklasin natin itong kanyang headlight assembly. Tanggalin natin yung dalawang screw bolt dito sa kanyang headlight assembly dito sa bandang itaas, at meron ding itong dalawang screw bolt dito sa bandang ibaba, at ginamitan natin to ng impact bit na screwdriver kasi medyo matigas mga lods yung kanyang tornilyo. At first step na gagawin natin dito ay hugutin natin itong kanyang socket dito sa kanyang ignition switch at saka dito sa kanyang harness wire. Meron pa itong kulay puti at saka kulay brown wire. Ngayon ibalik lang muna natin itong kanyang socket, tapos ikakabit natin itong kanyang relay. Meron po itong iba't ibang kulay mga lods, itong kanyang mga wires dito sa kanyang socket. Ayan po, meron po itong itim, puti, orange at saka red. Itong kulay puti, ito po yung gagamitin natin para sa ground. At una natin gagawin dito ay kakabitan na yun ng wire dito sa ating socket, dito sa ating ignition switch. Hindi tayo magpuputol ng wire dito mga lods. Isuot lang natin itong wire na binalatan natin. 4 na metro po yung wire na pinabili ko dito sa may-ari. Isuot lang natin dito sa kulay puti na wire galing dito sa kanyang socket, dito sa kanyang ignition switch. Tapos dito rin sa kabila, dito sa kulay brown wire, suot rin natin ng wire. Bali dalawang wire yung nakasuot dito. At least mga lods, wala tayong pinutol na wire o binalatan. Isinuot lang natin yung dalawang wire na binalatan natin dito sa kanyang socket, dito sa kulay puti. Kasi itong kulay puti na wire dito sa ating ignition switch ay ito po yung galing sa battery o sa fuse ng kanyang battery. Tapos itong kulay brown, ito po yung sa accessories wire dito sa kanyang motor, dito sa Kawasaki CT125. Kasi ito yung after switch, itong kulay brown wire. Pag sinusi mo, dito lalabas yung kuryente o live dito sa kanyang motor. At ngayon itong wire na dinugtong natin dito sa kulay puti na wire galing sa ating ignition switch dito sa kanyang socket, itong wire na isinuot natin, ikakabit natin sa number 30 ng ating relay. Kasi itong number 30 sa kanyang relay, ito po yung common dito, common wire o main source dito sa kanyang relay. Tapos itong kanyang brown wire, yung wire na galing sa ating ignition switch, yung kulay kayumanggi na wire o brown wire, kakabit natin dito sa number 86 or pwede rin dito sa kabila, number 85. Pili lang kayo dito mga lods, dito sa number 86 o 85 ninyo ilagay itong accessories wire o brown wire kasi wala po itong polarity, itong number 85 at saka 86 dito sa kanyang relay. Ayan mga lods, naikabit na natin yung dalawang wire na galing sa ating ignition switch. Ngayon subukan natin kung meron po siyang output dito sa kanyang susian at saka yung kanyang accessories wire. Ayan po, okay yung linya ng battery dito sa kulay puti na wire at saka dito sa kulay brown wire. Ayan, umilaw nung in-on ko yung susian. At ito na yung ground natin mga lods, galing dito sa ating harness wire, itong kulay itim na wire na may stripe na yellow. Ito po yung ground wire dito sa Kawasaki CT125 dito sa kanyang harness. Ayan, binaypass ko lang ito mga lods. Lagyan ko siya ng isang wire para madali nating may kabit dito sa relay. Kasi meron tayong gagawin dito mga lods mamaya kasi, at lagyan lang muna natin ito ng electrical tape. Balutin lang muna natin itong binaypass natin na wire dito sa ground o dito sa kulay itim na wire na may stripe na yellow dito sa kanyang harness wire. Ayan, nalagyan natin ng electrical tape, na balutan na natin yung wire dito na binaypass natin dito sa kanyang ground, dito sa black na may stripe na yellow dito sa kanyang harness wire mga lods. Ngayon ikakabit na natin siya dito sa ating relay, dito sa number 85 ng kanyang relay. Dito natin ikakabit yung wire na binaypass natin na galing dito sa black wire na may stripe na yellow dito sa kanyang harness wire. At ngayon ito na namang panghuli na wire dito sa ating socket, dito sa kanyang relay. Itong kulay pula na wire, ito po yung output niya dito sa ating relay. Positive po yung ibabato niya dito kapag ino natin yung susi. Ayan, ibig sabihin nag-function yung ating relay. At dahil na subukan na natin yung ating relay, yung number 87 ng ating relay, yung kulay pula na wire,
na meron ng kuryente. Ngayon ikakabit na natin yung 3-way switch natin. Mutaro po yung brand ng ating 3-way switch. Kakabit natin dito sa left side na ating side mirror holder. Ayan po mga lods. Ngayon ikpitan lang natin. Number 14 na open wrench yung ginamit natin dito mga lods sa pag-ikpit dito sa kanyang nut. Ayan, mahigpit na yung kanyang nut dito sa kanyang side mirror holder. At ngayon ang gagawin natin dito sa kanyang wire, meron po itong tatlong wire, itong ating 3-way switch. Hanapin natin yung common wire dito. At ito yung common wire dito, itong kulay asol na wire dito sa ating 3-way switch. Ito po yung common wire, ito po yung ikakabit natin sa number 87 ng ating relay dito sa kulay pula na wire. Hindi po tayo nagbabase sa kulay mga lods ha. Dapat sa relay yung numbering. Number 87 natin ikabit yung common wire dito sa ating 3-way switch mga lods. Para masigurado na nailagay natin dito sa common wire yung ating 3-way switch, yung ating number 87 na galing sa ating relay. Subukan natin. Ayan. Subukan natin, i-test natin gamit ating test light. Dapat umilaw itong magkabilaang wire, itong kulay brown wire saka kulay black wire dito sa ating 3-way switch. Ayan, kapag in-on natin yung switch, taas baba lang natin yung switch. Tapos yung off nya dito lang ilagay natin sa gitna. Yan, nag-function yung dalawang wire. Ibig sabihin na ilagay na natin sa common wire yung ating 3-way switch at saka yung number 87 ng ating relay. At ito na yung kanyang holder o bracket na ginawa natin. Tension bar pala yung ginawa nating holder dito sa ating mini driving light dito sa kanyang ilaw mismo. Ayan po mga lods, ito na yung pinaka magandang posisyon niya dito sa ating motor, dito sa pagkabit ng ating mini driving light. Dito natin ilagay sa kanyang butterfly yung ating bracket dito sa kanyang tornilyo. At ngayon maglalagay tayo ng wire, magbabypass tayo ng wire na galing sa ating ground dito sa ating number 85 ng ating relay at saka itong black wire na may stripe na yellow na galing sa ating harness. Magbabypass tayo ng isang wire kasi meron tayong gagawin dito. Pagkatapos nito i-wirings natin, kabit natin yung tatlong wire ng ating ilaw o mini driving light mismo. Ngayon putulin lang natin itong wire kasi medyo mahaba yung wire na naikabit natin. Kailangan kasi magkasing taas o magkasing haba yung mga wire na ikinabit natin dito para hindi tayo mahirapan sa pag-organize mamaya. Ngayon ikakabit natin ito sa kulay black wire ng ating ilaw o mini driving light mismo. Pagsamahin lang natin itong kulay itim na wire na galing sa ating ilaw, itong dalawang wire na kulay itim. At kasi ito yung ground wire dito sa ating ilaw, itong kulay itim na wire. Yan mga lods, pagsama na natin yung dalawang itim na wire dito galing sa kanyang ilaw o mini driving light mismo. Katapos ito ikabit natin itong binaypas natin na wire. Lagyan lang natin to ng electrical tape mga lods. Tapos na natin nalagyan ng electrical tape itong wire na galing sa ating mini driving light, itong kulay itim na wire at saka itong ground wire na binaypas natin, yung black wire na may stripe na yellow galing sa ating harness wire. Ngayon pagsamahin natin itong dalawang kulay pula na wire at saka itong kulay dilaw na wire na galing sa ating mini driving light o sa ating ilaw mismo. Pagsasama-samahin lang natin itong tigdalawang parehong kulay na wire dito sa ating mini driving light mismo. Itong kulay pula na wire at saka kulay dilaw na wire. Itong dalawang kulay pula na wire, pagsamahin natin. Tapos itong dalawang kulay dilaw na wire, pagsamahin rin natin. Ayan, napagsama-sama na natin yung tigdalawang parehong kulay na wire dito galing sa kanyang ilaw o mini driving light mismo. Ngayon, ikakabit na natin to dito sa ating 3-way switch. Itong kulay brown wire at saka kulay itim na wire na galing sa ating 3-way switch. Kakabit natin dito sa either sa kulay pula na wire o kulay dilaw na wire na galing sa ating ilaw. Pwede lang itong magkapalit mga lods, wala po itong polarity. Nasa sa inyo lang ito kung ano yung gustong kulay nyo na ilagay sa high and low beam, o kung gusto nyo sundin nyo yung marking dito sa kanyang 3-way switch, yung may dalawang guhit o dito sa isang guhit. Yung marking kasi dito sa kanyang 3-way switch, merong dalawang guhit at saka yung sa gitna merong bilog, tapos meron ding isang guhit. Yung may dalawang guhit, pwede nyo ilagay yung high beam doon sa may 3-way switch ninyo. Tapos yung isang guhit, pwede nyo ilagay doon yung low beam. Ayan po mga lods, nasa sa inyo lang yan. Saka yung merong bilog sa gitna, ibig sabihin ng bilog, yun po ang katayan ng yung ilaw o
off sa inyong switch. Ayan po mga lods, naikabit ko na yung kulay dilaw na wire. Ito na naman kulay pula na wire na galing sa ating ilaw. Kabit natin dito sa ating 3-way switch, dito sa kulay brown wire. Ayan po mga lods. Ito na mga lods, ikabit ko na sa kulay pula na wire. Itong galing sa ating 3-way switch, itong brown wire. Ayan mga lods. Yun, lagyan natin ng electrical tape. Balutin natin para hindi mag-grounded o dumikit sa ibang wire para maiwasan natin na masira itong ating mini driving light o itong ilaw para tumagal pa o maiwasan natin na masunog yung kanyang relay. At ngayon mga lods, i-organize na natin dahil nakabit na natin lahat yung mga wiring connection dito sa ating mini driving light. Nilagyan na natin ng ground. Yung lagyan natin to ng electrical tape itong mga wire para ma-organize natin. Tsaka nga pala mga lods, kunting tapes lang dito sa paggamit ng relay mga lods. Kaya pala positive yung binabato ng ating relay kasi positive natin nilagay yung number 30 ng ating relay. Pero kung nilagay natin sa ground yung number 30 ng ating relay ay ground din yung ibabato niya o negative ng ating relay dito sa kanyang 87 na wire dito sa ating socket o dito sa ating relay. Gamit natin yung ground type na bato ng ating relay kapag nagkakabit tayo ng rapid backfire. Tsaka sa pag-organize pala dito ng ating relay o mga wire mga loops, kailangan nakatayo yung posisyon ng ating relay para pag nabasa ng tubig ay tatagas lang siya dito sa ilalim. Hindi siya mapundo doon sa kanyang relay yung tubig at saka hindi masira kaagad yung mga contact point o yung mga pins ng ating socket. Ngayon ikakabit na natin tong headlight assembly mga lods dito sa kanyang motor para masubukan natin mamaya pagkatapos. Kasi importante talaga na masubukan natin pagkatapos nating may kabit lahat o yung ginagawa natin, i-final checking natin o i-double check natin. Importante kasi yan na masigurado natin na okay na yung ginawa natin o trabaho natin maayos para kung in case na may problema man, may kunting problema ay magapan natin kaagad. At dahil naikabit na natin yung headlight assembly, ngayon subukan na natin. Ayan mga lods, umiilaw na yung high and low beam. Ibig sabihin naikabit natin ng maayos itong mini driving light. Ayan yung kulay puti at saka kulay dilaw dito sa kanyang mini driving light. Okay na mga lods, ride safe sa lahat. Sana po ay nasundan nyo yung ating video at meron kayong natutunan kahit na konti. Ride safe, God bless, peace, I'm out.